Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah, mukhang makakapagsimula na tayo sa Chapter 10, no? Book 1. Ang daming araw o nakalipas na araw na hindi natin nasimulan ito. Matagal ang pagkabinbin ng Chapter 10 because of the big blessing ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tuloy-tuloy na ulan at pagbaha dito sa ating lugar. Alhamdulillah. So nabanggit natin ang ulan, paano ito naging malaking blessing. Of course, ang ulan ay napakalaking blessing nito. Dahil unang-una, ang kapaligiran ng tao, lalo na sa panahon natin, ay medyo nagkukulang sa disiplina ang tao. Tapon sa basura dito, tapon sa dumi dito, kung ano-ano na lamang ang itinatapon, maging sa mga ilog. No? Kaya madaling kapitan ng sakit ang mga tao ngayon dahil sa mga maruruming bagay. So dahil sa ulan na ito, one of the blessing ay kahit bumaha, maganda yon, bumaha para linisin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kapaligiran. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng magandang environment pagkatapos nun. Diba? Magkaroon tayo ng sariwang hangin, sariwang kapaligiran, kapalit yung mga, instead na magkasakit yung mga bata o tao ay maiiwasan to by the will sa Allah Subhanahu wa Ta'ala because of baha. Pero sabi nila, paano naging blessing yung baha? Ang daming napipinsala. Tandaan natin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mabuti. Siya'y mabuti. Lahat ng linikha niya ay mabuti. Isang natural na salita sa atin, ang mga masasamang bagay, ito'y natural na salita sa atin dahil sa ating mga naranasan o pandaba sa ating mga sarili na likas na hindi natin gusto. Ba't kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ito ay maganda. At sa aral ng Islam, lahat ito maganda. Kung alam lang natin ang wisdom, because Allah Subhanahu wa Ta'ala said, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqa. Diba? Sabi ng Subhanahu wa Ta'ala, He is the one, siya nag-iisa ang lumikha ng lahat ng bagay na nasa mabuti. So linikha niya lahat ng bagay ay mabuti. Yun nga, bumaha nga, may napinsala. Sino ang napinsala? Halimbawa, yung mga tao, binahaan tayo, napakalaki ng tubig. Pero kung isipin mo ang wisdom doon, magpapasalamat ka, mag-enjoy ka. Bakit? Baka yung anak mo dapat magkasakit, hindi na magkakasakit dahil lininis na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Number 2, kung ito man ay naging mahirap para sa isang tao, especially Muslim, sinubukan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung magsabar ka, another na namang wisdom, magkakaroon ka ng reward. Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baka mapalapit ka pa sa Kanya, sa Kanyang habag dahil nagtimpi ka. Nang dahil lang yun sa sa baha, kinahabagan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung sinasabi nila, paano naman yung mga taong na-landslidean, namatay dahil sa ulan? Alam natin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam niya kung sino ang dapat parusahan. Halimbawa, hindi sila Muslim. Sila ay tinabunan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala because of landslide. Tinabunan ng bahay nila at nangamatay sila. Alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na karapat dapat silang parusahan. At kapag sinabing parusa, dahil sa sila makasalanan, kaya sila pinarusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tulad ng mga naunang tao, na kung ibang mga tao pinarusahan niya, mamamayan, Tamud, Ad, Firaun, at iba-iba pa. Dahil sa kasalanan nila, pinarusahan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang tawag dito ay justice. Bakit? Dahil makasalanan sila Even naman sa mga taong hindi Muslim kapag nagkasala, paparusahan mo siya, tawag sa kanila, very good. Good yan katarungan yan. Ikukulong siya. Di ba? Halimbawa, nakapatay siya, ikukulong siya. Parusa yun. Ang tawag doon ay mabuti. O di ba? Bakit? Bakit mabuti yun? Dahil nagkasala siya dapat siyang parusahan. Di ba? Kung wala kang paparusahan, wala kang didisiplinahin, ang lahat ng tao ay gagaya sa kasamaan. So paano naman nila yung mga bata na walang kinalalaman, nalubog sa landslide? Alam din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang may alam, malay natin. Yung mga anak na hindi Muslim na yun, kasamang nalubog sa landslide, gusto lang Allah Subhanahu wa Ta'ala maparaiso sila.
Dahil kung pababayaan silang mabuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya na lalaki silang hindi Muslim. At kapag namatay sila, impyerno. Pero dahil gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala maparaiso sila, pinatay na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapalit ay paraiso dahil ang anak ng mga hindi mananampalataya, simpleng susubukan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Sabihin lang halimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sabihin mo, wala kang dapat sambahin maliban sa akin. Sasabihin niya lang yon, papasok na siya ng paraiso. Pero kung binuhay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, baka impyerno siya dahil lalaki siya. Impyerno. Lalaki siyang hindi mananampalataya, lalaki siya mananakanan sa impyerno. Like sa buhay ni Kadir. Kadir ba yun? Hindi ako nagkakamali. Si Kadir tsaka si Musa, di ba? Kidir, di ba? O pinatay niya yung bata doon. Dahil ang wisdom doon, sabi ni Kidir, dahil alam niya, sinabi ng subhanahu wa ta'ala, revelasyon yan, lalaking hindi Muslim yun, lalaban sa magulang. Yun ang dahilan para may impyerno, ay gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala maparaiso. Inayahan lang mamatay. Ang batang yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, guys, gusto niya makapasok sa paraiso. Paano yung Muslim? Siyang natabunan. Abay, lalong malaking blessing nyo. Kung Muslim ang natabunan, bata man siya, kaya nasabi natin, ang mga batang Muslim, kapag sila ang namatay, sanggol man o hindi pa obligato, ay malinaw na sinabi ni Aisha, radiyallahu anha, na sila walang pagsubok sa kabilang buhay dahil sila konektado na sa mga Muslim. Automatic na silang papasok sa paraiso. Ang tanging susubukan ng mga bata, ay mga anak na hindi mananampalataya. Di ba? Malaking blessing. Paano yung Muslim obligado na? Ayaw mo yun, martir siya. Lahat ng namamatay sa nadaganan, like poste, pader, nadaganan ng lupa, abay martir yan. Di ba? Sila ipapasok na ng paraiso. Kaya kung pag-aaralan natin, ang lahat ng nangyayari ay mabuti. Kung alam lamang natin, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan at mabuti. So that's why kahit nabinbin ang ating pag-aaral sa matagal na araw, how many weeks almost, dahil sa baha, ulan, yun ay magpasalamat tayo sapagkat may malaking blessing na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, dako tayo sa ating chapter 10. Ha? Chapter 10 na tayo, book 1. Okay. So, meaning, Al-Wahdatul Ashira. Al-Wahdatul Ashira, ang chapter or unit, the 10th unit or the 10th chapter. Al-unwanu fi hadhihi al-wahda, Al-Jawwu. Al-Jawwu. The meaning of Jawwun or Al-Jawwu, the weather. Ayan, sakto-sakto. Panahon, ha? Ang panahon, the weather. Ang panahon, Al-Jawwu. Okay, kapag sinabi mong Jawwun, isang panahon. But this is the weather. Ang panahon o ang klima, you may say ang klima. So this is the title of our chapter, the 10th chapter, okay? Okay, next page. Al-Wahdatul Ashira, Ad-Darsul Kamisu wal Kamsuna. Ad-Darsul Kamisu wal Kamsuna, the 55 lesson. Al-Ardu, the display, sabihin natin na presentasyon. Okay? So, Al-Hiwarul Awwal. Pwede rin sabihin natin demonstration, presentation, display. Ha? Okay. Al-Ardu. Don't say Al-Ardu. Al-Ardu is the earth. Ain. Al-Ardu. Al-Hiwarul Awwal, this is the first dialogue, unang pag-uusap. Undur wastami wa'aid. Ligay mo na lang niya, brother, sa mesa. Okay, undur wastami wa'aid. So, sometimes ito, bugbog sarado ito. Kapag hindi ko na inililiwat ito, okay, ibig sabihin, napakaraming beses na. Kaya kung mga nag-aaral sa YouTube, di pwedeng palaktaw-laktaw. Baka hanapin yung translator rito, hindi pwede. Okay, dapat mag-umpisa sa una. Okay? Now, I think, Dawood, basahin mo ang unang hiwar. Pakiabot sa kanya, Mir, yung ano. Basahin nyo para matuto na rin, matraining na rin tayong magbasa-basa. Walang mga haraka yung iba dyan, ha? Because of grammar, nag-grammar din kayo, mabibigyan yung haraka yan. But kung gusto nyo putulin yung ending word or tuloy, okay. But mas mainam, ituloy muna natin. But in second book, I think puputulin na natin sila, inshallah. Okay?
So this al-hiwaru bainal zawjati was zawji, okay? Meaning wife and husband. The wife and husband, okay? Ibda. كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن. هذا فصل فصل الخريف. ثوبك مبتل. أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المذلة؟ تركتها في السيارة. اشرب هذا الشاي، هو دافئ. بارك الله فيك. هل نذهب إلى السوق الآن؟ الماء كثير جدا في الخارج. ماذا نفعل؟ نبقي الليلة في البيت ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. هذه فكرة طيبة. Alhamdulillah. So dito sinabi ng the wife sa al-zawjatu, the wife, sa al-zawju, the husband, okay? Kaifal jawu, sabi niya, kaifa is how, kumusta? Kaifal jawu meaning, how is the weather? Kumusta ang panahon, ang klima? Fil khariji meaning outside. In the outside if you want, if you like. Okay? How is the weather in the outside or outside? Kumusta ang panahon sa labas? Sabi ng asawa, babae sa lalaki. Sabi ng husband, ang asawang lalaki sa babae, sa asawang babae, as-sama'u tumtirul ana. Tumtiru meaning is raining, maulan or umuulan. As-sama'u meaning the sky, okay? It is raining now, sabi niya. Meaning the sky is raining now. Okay? It is raining now. Meaning the sky is raining now. Maulan ang langit ngayon. Parang ganun eh. Maulan ang langit ngayon. Ha? Okay. Hada faslul karib. Mudap pilih. Hada mas faslul karib. What's faslun? Classroom. But ito panahon nito hindi pwedeng classroom to. Ang liwat kapag panahon ng faslun is season. Okay, season. What is tumtiru? Verb ba to? Ha? Verb ito. From amtara, yumtiru. Okay? To rain, ha? To rain. It rain like that. So, amtara tumtiru. Okay, feminine yun, ha? Because of asama is feminine. Okay, ang ibig sabihin ng the skies ay maulan. Okay? It's raining now, meaning the skies, ha? The sky. Ada faslul karib. Karib is autumn. What is autumn? Tama ba ako? Autumn ba? Autumn ba sa English yun? O autumn. Autumn, no? A-U. Autumn. Meaning taglagas. Karib is taglagas. Meaning ito ang panahon ng taglagas. Ha? Okay. Hada faslul karib. This is the season of autumn. Ito ang panahon ng o klima ng taglagas. Panahon, paslo. Season. What is karib? Taglagas. Tandaan nyo na, karib. Karibun, taglagas. As-zawjatu, the wife said, kalat, tawbuka, what's tawbuka? Your tob, your garment. Yung tob mo. Meaning, mubtallun is wet. Mubtallun is wet. Ang yung tob ay basa.
Paano mo sasabihin yun? Tawbuka mubtalun. Okay, kung babae siya, hindi naman siguro magtatawb yung babae, no? But sample lang, like for example, babae, kamisu ki mubtalun. Your shirt is wet. Okay, tawbuka mubtalun. Mubtalun, mubtalun. Wet. Ainal mi'tafu. Ito, alam nyo to. What's ainal mi'tafu? Where's the coat? Where's the jacket? Where's the coat? Where's the jacket? Meaning, ba't nabasa ka? Nasaan yung jacket? Sabi ng asawa na babae sa lalaki. Azawju said, taraktuhu. From taraka, he left. Naiwanan niya. But taraktu, I left. Okay? Taraka, he left. Paano kung nakalimutan ko? Taraktu. Babae man o lalaki, pwede yan. Taraktu. Naiwanan ko. Past tense. Okay? I left. Taraktuhu. I left it. Meaning, miptapu is masculine, Who? Kung babae ito, taraktuha. Okay? But because of mi'tapun is masculine, who? Okay? Nakalimutan ko, naiwanan ko ito. Taraktuhu, naiwanan ko ito, fish sharikati in the company. Nakalimutan niya yung kanyang coat o jacket sa kumpanya. Ayan, kaya nabasa siguro siya, nakalimutan niya yun Pagbaba niya siguro ng kotse o pagbasok, malakas ang ulan. Okay? Asama o tumtiro. Taraktuhu fish sharikati, naiwanan ko ito sa kumpanya. Wa ainal midallatu, naiwanan mo na yung jacket, o yung ano naman, wa ainal midallatu, sabi ng babae. Midallatu is umbrella, payong. So, wa ainal midallatu, sabi niya, nasaan ang payong? Where is the umbrella? Sabi ng lalaki, taraktuha. Ayun, nakita nyo? Kanina, taraktuhu, now taraktuha. Ha, here is feminine because of umbrella. Midallatun. Putal al-midallatu. So, meaning, tamarbuta, this ay feminine, so linagay niya taraktu, ha, for hiya. Okay? What's taraktu ha? I left it. Kanina, taraktuhu. Dahil lang mikita po masculine. Remember that, kapag masculine, singular, taraktuhu. Ba't walang buhay to? The translate is it. Hindi he, it. Also here, taraktuha, I left it. Also means the umbrella, the midallatun. Saan niya naiwan? Fisayarati. I left it in the car. Naiwanan ko ito sa kotse. So sabi ng azawjatu, the wife, israb. Sukun. Anong ibig sabihin nito? Nagpapakilalang amrun. Israb. Kapag miniltik ka, sa akin ay ni kasra ang charger ya. Israb. From anong roots nito? Sya, riba, yasra, bu, yasra, isra, yasra, yasrabu, isra, israb. Anong ibig sabihin ng israb? Paano kung babae? Israbi. Kailangan mayroong niya. Okay? Because of tasrabina, israbi. So sabi niyang babae, sasawang lalaki, dahil lalaki to, israb, inumin mo. Pautos. Hada syaya. Hada is mapulun bihi, syaya badalis mansub. Drink this tea. Inumin mo itong cha. Sabi ng asawang babae, huwa da piun. Hindi ito da piun, this is chair, alip maksura, da piun. The da piun is, maaaring i-translate natin ito ng hot, or I think dito suitable lang mainit-init, warm. Abang mainit-init. Okay? Kasi hindi mo maiinom talaga kung mainit. So, mas suitable dito yung huwa dapiun, ito ay mainit-init. Inumin mo, sabi niya, ang cha abang, meaning mainit-init. Okay? Huwa dapiun, it is a warm. And then, barakallahu fik. Barakallahu fik, or fiki, dahil babae ito, fiki, pagpalahin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baraka is past tense, but kapag kayo nagdudua, the past tense became future. Tandaan nyo yan.
Kapag nagdudua kayo, ginagamit nyo ang verb past tense, but nagiging future because of dua. Remember that, like for example, jazaka. Jazaka is past tense yun. Jaza. Jaza. O, di ba? Jazaka. Jazakallahu, may Allah reward you. But jaza is past tense. But because of dua, magiging future ito. Barakallahu fik, pagpalahin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning may Allah bless you. May Allah bless you. That's why pag narinig niyo ko rito, barakallahu fik, ginaganan ko kayo, di ba? May Allah bless you. Ba't lalaki yun? Barakallahu fika. As-zawjatu said, the wife, hal, nagtatanong hal nad. What is na? Signifies mo yun na isa lang to, nahnu, tayo. Remember, tayo, nagagamit ito, even dalawa lang. Okay, kasi tayo, gagamitin niya yung we. Okay? Okay? So, alhamdulillah, dalawa lang sila dito. Wife and husband. But dahil gagamitin natin yung tayo, wala tayong choice kundi gamitin natin yung nahnu. Okay? So, but ang consider ng nahnu sa mudaryo, na. Okay, na. Hal nadhabu, ayan, nagtatanong siya sa asawang lalaki, hal nadhabu ila sukil ana? Shall we go to the market? Shall we go to the market now? Pupunta ba tayo sa palengke ngayon? Sabi ng babae, umuulan no? Sabi ng asawang lalaki, al-ma'u katirun jiddan. Meaning, ang tubig sa labas ay marami. Ganun lang kung tatranslate po, gano'n ang tubig sa labas ay marami. Di ba? There's a lot of water, meaning outside. Al-ma'u katirun jiddan fil khariji. So meaning, there's a lot of water on outside. Maraming tubig sa labas, meaning, malaki ang tubig. Yun ang ibig sabihin nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yun ang ibig sabihin nun, al-ma'u katirun jiddan, meaning, malaki ang tubig. Napakalaki. Dahil may jiddan, napakalaki ng tubig sa labas. Pero kung ta-translate po yan, there's a lot of water on outside. Napakaraming tubig sa labas. But ang ibig sabihin nun, napakalaki ng tubig sa labas. Okay? Al-ma'u katirun jiddan fil khariji. Khariji, this is a ismu file of karaja. Also, the translate of kharijun is exit. Exit. Okay, translate din yan ng kharijun. Departing. Okay, ginagamit din departing pero hindi masyadong popular yun. Mabuti pa yung exit, outside, outgoing, yan, ginagamit sa kharijun yan. Pero yung departing, madalang yung maririnig yun. Okay? Alhamdulillah. Exit, ginagamit din doon. Exiting, Okay. But here, kharijun is outside. As-zawjatu said, mada naf'alu. Anong ibig sabihin nito, Yakub? Yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Naf'alu, what's naf'alu? Yakub. Gagawin natin. Very good. Very good. So, mada, ano nga ibig sabihin ng mada? Anong gagawin natin? Very good. Hindi tayo makakalabas, malaki pala ang tubig. Mada naf'alu. Anong gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Paano sasabihin sa English yun? What should we do? Okay? What should we do? What will gonna do? Meaning, laki narinig yun. What will gonna do? What should we do? Anong gagawin natin? Yun ang ibig sabihin nito. As-zawju said, nabki. From baka, yabki. Baka, yabki. Anong ibig sabihin nito? To remain. To remain. Okay? Meaning manatili. Hanapin natin yung file. Wala, nakatago. Nabki, we remain. Okay? Mananatili tayo. Nabki. Laylata, nabkil laylata fil baiti. We remain at the house. Okay? We remain tonight. Laylata is tonight. We remain tonight in the house. Fil baiti. Mananatili tayo ngayong gabi sa
bahay. Mananatili tayo ngayong gabi sa bahay. Nabkil laylata fil baiti. Okay, we remain tonight. Okay, in the house. Sabi ng lalaki sa babae, maulan eh. And sabi ng babae, wanadabugadan ila suki, insyaallah. Okay, wanadabugadan. What's gadan? Tomorrow. Okay, tomorrow. Shall we go tomorrow? In the market? Insyaallah, if Allah wills. Sabi ng babae, pupunta ba tayo? Sige, sabi ng babae ngayon, pupunta ba, tayo ba'y pupunta na lang? Meaning, bukas, sa palengke, kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi ng Saudyo, dihi, fikratun tayyiba. This is a good idea. Ito'y magandang o tamang idea. Tomorrow, insyaallah, kasi kung uulan pa, malaki pa tubig nga naman, hindi pa makalis. Kaya may insyaallah. Kapag future talaga, don't forget to say insyaallah. Okay? Because unseen ito eh. Para pag walang insyaallah, minsan nakakalimutan lang natin. Patawarin tayo sa bantala. Hindi naman natin sinasadya. But, mainam na huwag natin kalimutan. Kasi ito'y unseen. Kapag sinabi mo kasi, punta tayo bukas. Bakit alam mo ba bukas na walang baha, walang tubig, walang ulan? Saya put insyaallah. Okay? So, wanadabugadan and we will go to the market. And we will go tomorrow to the market, insyaallah. Or, shall we go to the market? Shall we go to the market tomorrow? Pwede niyo sabihin yun, or shall we go tomorrow to the market? Insyaallah. Okay? Hadihi fikratun tayyiba, sabi ng lalaki. Alhamdulillah. Okay. Hal hunaka su'al? If there's a question, magtatanong kayo. Okay? Next page. Al-hiwarut sani. Undur wastami wa'id. Look and listen and repeat. Okay, Abdullah, ikaw ang bumasa. Kanina hindi ko pinarepeat, ikaw pinabasa ko yung dalawa. Ikaw naman ngayon ang magbasa. Pakibigay sa kanya daw. Kailangan nyo ma-practice, walang haraka eh. Pero mga iba, meron naman. Assalamualaikum ya Badar. Ana Hasan. Okay tayo, walang ano yan, haraka ha. Challenge sa inyo yan eh. Wala surprise kayo, no? Butar yan to. 4-5. Takallama. Yatakallamu. Now, ana atakallamu. Atakallamu min Landana. Yes, min Landana. Very good. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya Hasan. Sabi ni Badar, ha? Okay. Badar said? Kaifal jawu fi Landana. Yes. Al jawu baridun fi Landana. Hada faslu syita. Kam darajatul hararati fi Landana. Tahta sifr. Kaifal jawu fi Riyadh. Kanal jawu harron. Wa huwa al-ana mu'tadil. Kam darajatul Ano yung ganun sinabi mo kanila? Harran. Ha? Harran because they say kabar, kana, mansub. Ha? Parang dalawa yung dating niya. Parang tinatago mo sa harun. Harran. Ha? Kanal jawu harran because kabar, kana. Kanal jawu harran. Wa huwa al-ana mu'tadil. Kam darajatul hararati fi Riyadh. Darajatul hararati ishruna. Hal sataqdil utlata fi Landana? La, sa'aqdiha fi Tunus. Insyaallah. Fi Tunusa. Let's say doctor also. Fi Tunusa. Fi Tunus. Tapos insyaallah, binitin mo. Depende yun. Dapat fi Tunusa. Kung titigil ka, fi Tunus. Insyaallah. But if you continue, fi Tunusa, insyaallah. Tunusa, ha? Okay, now, I do. This hiwar is between Hasan and Badar. Hasan said to Badar, repeat, Assalamualaikum ya Badr. Assalamualaikum ya Badr. Ana Hasan. Ana Hasan. Atakallamu min London.
أتكلم من لندن. Mother said, wa alaikumussalam, ahlan wa sahlan, ya Hasan. وعليكم السلام أهلا وسهلا يا حسن. Badrun said to Hasan, kayfal jawu fi London. كيف الجو في لندن؟ Hasan said, al jawu baridun fi London. الجو بارد في لندن. Ada paslus shita. هذا فصل الشتاء. Badrun said, kam darajatul hararati fi London. كم درجة الحرارة في لندن؟ Hasan said, tahta sifr. تحت الصفر. Hasan said, kayfal jawu fi Riyadh. كيف الجو في الرياض؟ Badrun said, kanal jawu har. كان الجو حرا. Double A, stop. Kanal jawu har. Harra. Repeat, kanal jawu harra. كان الجو حرا. Yes, harran is harra, you stop, harra. Wa huwa al-ana mu'tadil. وهو الآن معتدل. Hasan said, kam darajatul hararati fi Riyadh. كم درجة الحرارة في الرياض؟ Darajatul hararati 20. درجة الحرارة 20. Hasan said to Badrun, hal sataqdil utslata fi London? هل ستقبل المطلقة في لندن؟ Badrun said, la. Saaqdiha fi Tunusa insyaallah. لا سأقضيها في تونس إن شاء الله. Alhamdulillah. So, sabi ni Hasan kay Badrun, assalamu alaikum ya Badrun. Badru na lang, no? Because of ya Badr. Badru. Ha? Don't say Badrun. Ana Hasan. Ana Hasanun. Sabi niya, ako si Hasan. Tumawag si Hasan kay Badrun eh. Ha? Sabi niya, assalamualaikum ya Badru. Or ya Badr. Ako si Hasan. Ana Hasanun. Atakallamu min Landana. Min Landana. Don't say Landani. Deep thought. Meaning, atakallamu, I speak from London. Ako'y nagsasalita mula sa London. Okay? Ako'y nagsasalita mula sa London. I speak, o sabihin natin speaking from London. Yan eh. But I speak because ana. Badrun reply, wa alaikumussalam. Ahlan wa sahlan. Welcome, ya Hasanu. O Hasan. Badrun said, Kayfal jawu. What's the meaning kayfa? How? Kumusta? What is al-jawu? Panahon. Kumusta ang panahon? How is the weather? Fi London. Kumusta ang panahon sa London? Sabi ni Badrun na tumatawad to mula sa London eh. Naalala ko tuloy si Badr Sadya. Sadya ba yun? Ang pangalan nun daw, Sadya? Okay. Alhamdulillah. Magpalain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. So sabi ni Badrun, kayfal jawu fi London, kumusta ang panahon? How is the weather in London? Sabi ni Hasan, al-jawu baridun. What's baridun? Cold. The weather is malamig. Ang panahon ay malamig. The weather is cold. Sabi ni Hasan kay Badrun. Al-jawu baridun fi London, meaning the weather is cold in London. Ang panahon sa panahon ay malamig sa London. Sabi ni Hasan. Dahil, sabi niya, hada paslu shita. Sa Quran to, no? Shita is winter. Hada paslu shita'i. This is the season winter. Season of winter or winter season. Meaning ito ang panahon ng taglamig sa London, ha? Okay, taglamig, winter, ha? Okay, shitaun. But because of mudaf midaf ilahi, faslu shita'i. If you stop, may nabar yan. Faslu shita, shita, nabar. Badrun said, kam darajatu.
As I have said in the previous lesson, after come singular indefinite mansub. Nasaan? Kam daraja tuto eh. Anong nakatago? Kita nyo? Kasi after come, mansub, singular, indefinite. Kam kitaban, kam kalaman, kam riyalan. Di ba? But dito, kam darajatu. So, ang nakatago dito, kam adadan. Nakatago ang bilang. Ilang bilang. Kam adadan. Okay, that is the hiding words. Kam adadan darajatu. Ang nakuha niyo na, kam adadan, singular yan. Indefinite, mansub. Kam adadan, meaning bilang. Ilang bilang. Okay? Walang pinagkaiba yan eh. Kung natatanda nyo yung kam tamanu. What's kam tamanu? Bakit kam tapos tamanu? Ano nakatago? Kung anong pera. Halimbawa, real ang pera natin. Kam real ang samanu. Di ba? Pero nakatago rin yun. Kam samanu lang ang sasabihin mo. Anong ibig sabihin ng kam samanu? How many price? Means how much the price? Like that. Di ba? Yun nakatago doon yung kung riyalan, dolaran, nakatago doon. Kam dolaran, samanu. Kam riyalan, samanu. Parehas lang ito. Kam adadan, darajato. Okay, basta tandaan nyo, after kam, of course, indefinite singular, mansub. At kung hindi nyo nakita, nakatago lang. Okay, like that in Quran, ha? Pag nakaka-encounter kayo ganyan o kaya sa hadith. Minsan na-experience na rin natin dito, di ba? Yung verb nawawala. Tapos nakalagay lang yung mga noun. Di ba? Like for example, hal turid shay'an akar? Sabihin mo, naam. Tapos sabihin mo, jaman daptaran. O, may nakatago. Bakit mo jaman daptaran? Ano nakatago doon? Ano nakatago doon? Hal turidu shay'an akar? Naam. Jaman wadaptaran. Ano nakatago? Uridu, di ba? Consider nandoon yun. Okay, kahit hindi mo sabihin, nandoon yun. Okay, alhamdulillah. Kaya nakikita nyo, mansub eh. Uridu daptaran wa mudjaman or mudjaman wa daptaran. So sabi niya, kam darajatul meaning kam adadan darajatul harar darajatul hararati meaning level of temperature. Level ng temperatura o init. Ano ba yun? Temperatura. Ano ba sa Tagalog ng temperatura? Tagalog na yun, di ba? Tagalog ba yun? Temperature, di ba? English? Temperatura ang Tagalog yun. Ilang level ng temperatura o antas? Pwede yan. Ilang temperatura o antas. Okay? Ilang level ng temperatura sa London? Meaning, how many numbers? How many count? Okay? The level of temperature in London. Yun ang ibig sabihin nun. How many numbers, how many counts? Kam adadan. Meaning, ilang temperatura ang nasa London? Taglamig ngayon, di ba? O, ilang temperatura ang level dyan sa London? Sabi niya, tahta sifr. Alako, napakalamig nga nito. Nung nasa Japan ako, -3. -6, sumaabot kami. Talaga namang basag ang mukha mo, pati labi mo dun. Pag wala kang gamit sa mukha. Pag umabot ng, what is tahta? Below, binit. What is zero? Sifr. Tahta sifr. Sifri yan ha? Because tahta, after tahta, mudapilay. Tahta sifrin, okay? So tahta sifr meaning below zero. Napakalamig nga naman yan ha? Mababa sa zero ito ha? Mababa sa zero. Nasa ibaba ng zero, tahta sifr. Okay? Bakit? Because of al, sifri na lang ha? Tahta sifri. Pag binito nyo sifr, tahta sifr. Okay? But tahta sifri. Yan na ang kanyang kompleto. Tahta sifri because of al. Kung walang al, tahta sifrin. Kapag may al, tahta sifri. Meaning below the zero. Malamig. Hasan, siya naman ang nagtanong kay Badr, kayfal jawu fi Riyadi? O, kumusta naman ang panahon dyan sa Riyadh? How is the weather in the Riyadh? Sabi ni Badrun, kanal jawu harra or harran. What's the meaning? The meaning?
The weather was hot. Very good. Harun is hot. Ang panahon ay mainit. Sa Riyadh to. Sabi ni Badrun, ang panahon ay mainit. The weather was heat. Okay? Hot. Wa huwa al-ana mu'tadilun. Wa huwa al-ana, what's the meaning of mu'tadilun? Yes, moderate or balance. Very good. Moderate. Katamtaman, ha? Okay. Yes. And now, meaning the weather and it now is balance or moderate. Mainit, but ngayon, moderate na lang. Katamtaman na lang, ha? Wahuwal anay, sabi niya. And it now, this is a moderate. Okay? Meaning ngayon, hindi na masyadong mainit. Hindi katulad ng Harun, mainit yun. But ngayon, sabi niya, katamtaman lang. Balance lang. Moderate lang. Okay? Mild lang. Basta mild lang. As Anun said, parang hasanu lang ito, no? Correct me. Hasan. Hasanu lang, no? Hindi da asanun, no? Mahina kalagay na sa sin. Okay, hindi. Ibig sabihin, damma lang to. One damma. Hasanu lang. O hasanun. Hasan. Hasanu? Yes, may alif pala. Hasanu. Yan. Ang diptot nga siya. Because of alif and nun. Okay? Alif and nun. Not hasanun. Hasanun kanina tinitira natin. Hasanu. Okay? Hasanu. The sign of diptot is alif and nun. Pa'lan. Yes, the sign of the diptot is alif and nun. Hasanu. Okay? Not hasanun. Hasanu. Okay? Ngayon ko lang napansin So, Hasanu, sabi niya, kay Badrun, kam darajatul hararati. Okay? How many level of temperature? Okay? How many level of temperature in Riyadh? Ilan ang level ng temperatura o antas? Ilan ang antas ng temperatura sa Riyadh? Sabi ni Hasan kay Badrun, kam darajatul hararati. How many level? How many antas ng temperatura sa Riyadh? Sabi ni Badrun, darajatul hararati, the temperature level is 20. 20. Pag-init yata, degrees Celsius ba? Tama ba ako, Mer? 20 degrees Celsius ba? Pag-init yon. Ibig sabihin ng 20 dito, 20 degrees Celsius. Iyon ang init. Katamtaman lang nga. Hindi mainit yan, hindi malamig. Kaya nga, mu'tadilun na. Mu'tadilun na. Okay? Darajatul hararati, meaning temperature of level or the level temperature is 20 degrees Celsius yun, ang ibig sabihin. Okay. And then Hasan said, hal sa takdi, meaning from what? Anong roots? Kada yakdi. But anta? Takdi. Okay? Takdi. Takdi, Pag babae, takdi na. Lalaki, takdi. Meaning, to spend. Hal sa takdil utlata, Filanda na? Nagtatanong siya, may hal. Meaning, this is a artistic sin. Al sa takdi, will you spend? Because of sin, sa takdi. Takdi sa takdi. Will you spend? Gugugulin mo ba? Hal sa takdi, will you spend? Al-utlata, what's utlata? The holiday, because of al. Okay, will you spend the holiday? Filanda na, in London? Meaning, gugugulin mo ba ang bakasyon mo sa London? Ano sabi ni Badrun? La. Sa akdiha, I will spend it. Bakit ha? Al-utlata. Feminine. Di ba? I will spend it, meaning the holiday. Okay? La, sa akdiha, I will spend it fi Tunusa. Fi Tunus. Tunisia.
That is say Tunisia. Inshallah, if Allah wills. Pwede nyo rin i-translate yung ano dyan yung sa takdi, will you pass? Pagkaraniwang naririnig yan. Will you spend? Will you pass? Ipagpapalipas mo ba? Like that, okay? Okay. That is a second hiwara. Sa akdiha, I will spend it. I will pass it. Fi Tunisia or Tunusa. Inshallah. Okay, next. Al-Hiwar Thalith, the third dialogue, undur wastami wa'id. Ikaw magbasa, Brother Amir. Al-jawu mu'tadilun hadihil ayam. Ito si Khalid tsaka si Hasim naman. Sabi ni Khalid dito, kay Hasim itong binasa ni Amir. Si Khalid na una. Al-jawu mu'tadilun hadihil ayam. And then Hasim reply, Amir? Hada faslur rabi'. Paslur Rabi. Faslur rabi'. Alhamdulillah. Dahabas sayf wa dahabal har wa dahabay shita Wadahaba syita. wadahaba bard. Wadahaba al-bar. Bard. Aina sanaqdi utlatal usbu' nadabu illa syati' asyati'u ba'd No ain. Asyatiu. Asyati'u. asyati'u ba'idun nadhabu illa bar Ilal bar. ilal bar. Hadihi fikratun tayyibah. Nadhabu illa al bar. Sa'udirul Kay mata. khaymata wa shajjada. Sajadata. Sajada. Yes. Sajada or sajadata. Sa'udirul ta'ama Wash. washarab usrati satahduru Ma'i. ma'i usrati satahduru ma'i aidan. Yes. Okay. We will repeat and repeat. Al-hiwaru bayna Khalidun wa Hazim. Khalid said to Hazim, okay, begin. Al-jawu mu'tadilun hadihil ayam. الجو معتدل هذه الأيام Hada faslur rabi'. هذا فصل الربيع Alhamdulillah. الحمد لله Dahaba as-sayfu ذهب الصيف wa dahaba al-harru وذهب الحر wa dahaba ash-shita'u وذهب الشتاء wa dahaba al-bard. وذهب البر. Khalid said to Hazim, Ayna sanaqdi utlat al-usbu'? أين ستقضي عطلة الأسبوع؟ Hazim said, Nadhabu ila syati. نذهب إلى الشارع. Khalid said, Asyati ubaidun. الشارع بعيد Nadhabu ila al-bar. نذهب إلى البر. Hazim said, Hadihi fikratun tayyibah. هذه فكرة طيبة Nadhabu ila al-bar. نذهب إلى البر. Khalid said, Sa'uhdirul qaymata wa sajjadah. سأحضر الخيمة والسجادة. Hazim said, Sa'uhdirut ta'ama wa syarab. سأحضر الطعام والشراب. Khalid said, Usrati satahduru ma'i. أسرتي ستحضر معي. Wa Hazim said, Usrati satahduru ma'i aidan.
أسرتي ستحضر معي أيضا. Here Khalid said to Hasim, Al-jawu mu'tadilun. What's mu'tadilun? Moderate, balance, mild. Okay, mild, katamtaman. Ang panahon ay katamtaman, hadil ayam, these days. Ha? Okay, the weather is balanced, moderate, mild these days, sabi ni Khalid. Sabi ni Hasim, hada faslur rabi'. Okay, bakit kaya moderate na? Because, what is paslu? Paslu, rabi'. Four. Bilang yun eh. Amer. They say rabi, not rabiun. Rabi. Ha? Paslun is what season? What's rabi? Nasa season tayo eh. Okay? Tagsibol. Ano sa English? Spring. Spring. This is a season of spring season. Okay? Hada faslur rabi. This is the spring season. Taglagas. Okay. Moderate na nga naman. Mild na. Taglagas na. Okay. Then, he thanks and praise Khalid. Alhamdulillah. And then he said, Khalid, Dahaba Saif. What's the meaning of Dahaba? He went. He went. Also gone. It's gone. It's gone. Meaning wala na. So Dahaba Saifu meaning summer is gone. Baka sabihin summer is went. No, summer is gone. Wala nang init. Wala nang summer. Tandaan nyo yan, Dahaba, panahon nito is gone. Okay, was gone. The summer was gone. Wala nang init. Wadahab al-har. And also the heat was gone. The heat, harun. And also the heat was gone. And also wadahab al-shita. What is shitaun? Winter. And also the winter was gone. Okay, the winter. Walang lamig, walang init. Kaya moderate eh. Okay? Wala nang init, wala nang summer, wala nang winter. Wadahabal bard. Okay, wala nang lamig. Lamig, bardun. Okay? And also, the cold was gone. Ang lamig ay wala na. Anong natitira? Moderate, mild ang panahon. Mu'tadilun. Okay? Mu'tadilun. That is a moderate, mild, or balanced. Khalid said, ay nasa nakdi. Nakdi, kada yakdi, but nahdi, nahnu, we. Ay nasa nakdi, sin is harfu istiqbal for the future. Okay, ayna, what's ayna? Where? Then, sa nakdi, where will we spend or fast? Okay? Spend. We use spend. Where will we spend? Ay nasa nakdil utlatal usbu'i. What is utlatal usbu'i? Holiday week or week holiday. Okay? Where will we spend the week holiday or holiday week? Bakasyong linggo. Okay? Saan natin gugugulin? Ang ating bakasyong linggo. Sabi ni Khalid kay Hasim. So Hasim nagsuggest siya, sabi niya, nadhabu ila shita. Nadhabu ila shati. Shatiun. Shatiun is beach or dalampasigan. Beach. Resorts. Dagat. Okay, that is shatiun, dagat. Dalampasigan, beach. Okay, beach. So sabi niya, we will spend it. Meaning, we will go. We will go to the sea. Okay, we will go to the sea, nadhabu. Okay, punta tayo sa dagat. Meaning kasi ang present tense minsan at translate yan parang future din. Kasi dito, kasi hindi naman sila umaalis pa, di ba? Titignan mo, nadhabu, papunta na yan eh. But sometimes, ang present tense, nata-translate yan ng future. Meaning, nadhabu, we will go pa lang. Okay? So, pwede mo sabihin sa nadhabu.
But also, you may consider because naintindihan mo yung salita niya, nadabo, because ang usapan ninyo sa ikaw pupunta, sabi niya punta tayo sa dagat. Meaning punta tayo, pupunta pa lang. That's why you may translate into we will go. Okay? We will go. You may use also sa nadhabu. Okay? Sa nadhabu, we will go. We will go to the Shati'u, meaning ila Shati'i, ila Shati because of ila, after ila Shati'i, majrur. We will go to the beach. Okay, beach, talampasigan, dagat. Okay. Khalid said, Ash-Shati'u ba'id. Meaning the beach or dagat is very malayo. Walang very pala, malayo lang. No jiddan, no jiddan. Okay, the beach is far away. Sabi niya, malayo ang beach. Yung suggestion mo, malayo ang beach. So sabi niya, nadhabu ilal bar. We will go to the bar. What's bar? Barun is like a countryside. What's the meaning countryside? Bahagi ng lupa. Meaning sa tabi-tabi lang. Diyan na lang tayo sa tabi-tabi ng kalupaan. That is a barun. Countryside. Okay? You may say also, land, mainland of the earth. Pwede niyo sabihin yung ganyan. Okay? Countryside meaning sa tabi-tabi lang ng kalupaan. Okay? Ground, also ground. Sa kalupaan lang. Wala na tubig. Yan na lang sa tabi-tabi. Malayo ang beach. Ash-Shati'u ba'idun. Nadhabu ilal bar. We will go to the countryside. Tabi-tabi lang, lupa. Yan na lang tayo. Sabi niya, mas papakapagod pa tayo doon. Okay. Siyempre, pag may pupunta kayo sa lupa, may tent kayo, may sadyada kayo. Kailangan niyo yun. Okay, mabibilad kayo doon kapag may araw. So sabi ni Hashim, di fikratun tayyiba. This is a good idea. Tama, magandang idea yan. Di fikratun tayyiba. Nadhabu ilal bar. We will go to countryside. Okay, punta na lang tayo sa tabi-tabi, nakalupaan. Khalid said, kasundo na sila, no? Okay, sa uhdiru. What form is this? Form, ahdara. Because form 1 is different meaning. Huwag kayo magpalito. Form, the meaning of this, ahdara yuhdiru, to bring. Meaning, yuhdiru, he bring. But if I said, uhdiru ana, I bring. But because of sin, I will bring. Sa uhdiru, I will bring. Sabi ni Khalid, anong bibring niya? Sa uhdirul kay mata. What's the meaning kay matun? Tent. Natural, yan sinasabi ko. Pag pupunta lang kayo sa seashore, mga countryside lang, may tent. You need a tent. That's why he said, sa uhdirul kay mata. Okay, I will bring tent. And also, was sajada. What is sajada? Rug. Yes. Also carpet. Okay, may translate also carpet. And Hashim said, sa uhdiru ta'am. Of course, may sajada, may tent, wala namang pagkain. Natural, magbadalang pagkain. Sabi ni Hashim, okay, sa uhdiru ta'ama was syaraba. Okay, I will bring food and drinks. Okay, dadala ko ng pagkain at inumin. And then Khalid said, usrati. What's the meaning usrati? My family. Usratun, if you want to say my family, put ya mutakallim, usrati mudaf ilayhi. My family. Usrati satahduru. Satahduru ma'i. This is a form 1. Because okay, because what's the roots? Hadara. Yahduru. Hadara, yahduru. Hindi na bring ito. Ahdara, yes, bring. But hadara, hindi. What is hadara? To attend. To attend. Meaning, sasama. Sasama. Okay? That's why he said, Ustrati satahduru ma'i. Ma'i, meaning my family will attend with me. Will attend. Sasama sa akin. My family, ang pamilya ko, sa tahduru, sasama sila, meaning sila, ma'i with me.
Okay, nakita nyo yung form niya, nagkaiba. Hadara, ahdara. Nag-iba yung kanyang meaning. Okay? Alhamdulillah. And also Hasim said, Usrati satahduru ma'i aidan. Okay, my family will attend with me as well. Okay, as well. Also. Okay, alhamdulillah. Now, nakuha natin yung mga ginamit na vocabulary. Nakuha nyo lahat? Sa susunod, magkakaroon kayo sa akin ng mga ano dito. Pakibasa nyo ulit ito, yung mga vocabulary, ha? Kasi sa susunod, susubukan ko kayo, inshallah. Okay? Alam nyo naman ang hiwar dito, ang books na ito, pagkatapos ng 3 hiwar, yung lahat na ginamit na bagong mupradat, ipakikita niya. Okay? Kahit ito lang yung pinag-aaralan nyo, yung mga vocabulary ito, tapos pag gusto nyo magsalita, yung hiwar natin. Okay, alhamdulillah. Al-mupradat, the vocabularies, al-ardu, representation, undur wastami wa'aid, look and listen and repeat. This is chapter 56 na ito. Ad-darsu sadisu wal kamsuna. Okay? Ad-darsu sadisu wal kamsuna, the 56th lesson. Okay, this is the al-mupradat. Faslus saib. What is faslus saib? Mudah-mudah pilih. Summer season. Summer, yes, summer. Season, season. Taginit. Taginit. Saib is taginit. Nasa Quran ito, di ba? Nasa Quran ba? Yes. Liilapi kurai, silapihim rehlatas syita'i was saib. Di ba? Saib. Taginit. Syita is winter. Faslul karib. Autumn season. Yes, taglagas, autumn. Taglagas na panahon, Yung kanina, tag-init na panahon, Summer season. Ito naman, summer, autumn. Taglagas. Paslos sita, ito yung sita. This is malamig. Winter season, Winter season. Faslul rabi, rabiun. Kaya daw kanina, rabi, not rabiun. Faslul rabi. Rabi is spring, tagsibol. Yes, this is a season spring. Tagsibol. Okay. Dito hindi masyadong lumilitaw sa atin to Di ba? Wala man tayong nakikita taglagas dito. Pero ba? Ito lang nakikita kong taglagas sa magpuno dito yung sarguela dito. Pero sa ibang bansa, nung nasa Japan ako, pag nakita mo talaga Japan, like the mga other country, makikita mo talaga yung dahon, mauubos talaga. Taglagas talaga. Four season Pakistan. And also dito hindi mo natin nakikita talaga to, madalang lang. Pero at least kailangan alam natin itong mga ito, okay? Malay nyo, makarating kayo sa mga lugar na ganito. Okay, alam nyo. Harun. Harun is hot. Disyerto pa yung nakadrawing, no? Talagang mainit dito. Hot. Baridun. Cold. Mu'tadilun. Okay, moderate, balance. Balance, mild. Katamtaman, Dapiun. What is the warm? Yes, warm. Mainit-init. Okay, sometimes they say hot also. But suitable is mainit-init, warm. Okay, as-sama'u, Sky. the skies, ang langit. Okay, darajatul hararati, level of temperature, level temperature. Yes, level ng temperatura o antas ng temperatura. Tahta sifr. Below zero. Below, beneath the zero. Okay, mababa sa zero. Malamig, no? Sobrang lamig yun. Okay, tumtiru. This is amtara yumtiru. It rain. Yes, it rain. Okay, it rain. Ito yung umuulan. Okay, umuulan. Present tense, tumtiru. Okay, mubtalun. Ainal mi'tafu. Asalan jacket. Anta mubtalun. You are wet. Okay, anta mubtalun, you are wet. Mubtalun is wet, basa. Okay, yan lang, basang-basa, nanginginig pa siya sa, nakaganyan pa siya, nanginginig siya sa lamig dahil basa siya, okay? This is a kaima, kaimatun. Tent, tent. Ano yung tent sa Tagalog? Nung nakaraan, Webless, no? Ngayon naman, ang tent. Tolda, very good, Tolda. Remember, the tent means tolda. Okay, tolda. Okay. Yahduru. Form 4 ito. Form 4. Ahdara yahdiru. Yahduru. Sorry. Form 1. Hadara yahduru. Yahduru, he attends. Okay, he attend. Okay. Siya'y dadalo. Okay, siya'y padalo o dadalo.
O ito na ang form. Yuhdiru. Bring. To bring, di ba? Iba na yung form. To bring na. Okay, to bring. Magdadala siya. Okay, he bring. Albar. Countryside. Kalupaan. Okay, countryside. Tabi-tabi lang na kalupaan. Yatakallamu from takallama, yatakallamu. Speak. Ah? Speak. Sino nakakaalam ng masdar nito? Ng form 2. Form 5 pala to, no? Takallama. Form 2 lang yata eh. Form 5 siya. Kallama. Oh, yes. What's the masdar? Napakasimple ng masdar. Form 5, form 6. Takallama, yatakallamu, takallumun. Ganyan lang yan eh. Takallumun. Okay. Then, asyatiu, beach. Okay, dahil maaga pa tayo, punta tayo doon sa ating extra vocabularies. Al-mufradatul musanida. Supporting supporting, di ba sabi ko sa inyo, palagi nyo dinadala to dahil hindi nyo inaasahan na ako ay magbubukas dito. Okay? So, we will stop dito sa book 1 natin, chapter 10. Tutuloy natin sa susunod. But dahil may oras pa tayong konti, we will go to Al-Mufradatul Musanida. The supporting mufrad vocabularies, okay? Nung nakaraan, what is kalpintero? Punta muna tayo sa Almihan. Almihanu. Mihnatun, almihanu, profession. Okay? The singular is mihnatun. Almihanu is profession plural. Okay? Hanap buhay. Occupation also. Okay, what's carpenter? Najaron. What is farmer? Magsasaka? Ho. Pinalitan pa natin yung patsa dito ng damay. Muzarion. Muzarion. Okay, what is mason? Builder. Bana from bana. Banaa, he built banaon. Okay? Banaon. What is electrician? Kahraba. Iyon. Okay, what is blacksmith? Oh yes, plumber. Sabakon. What about the butcher? Oh, butcher. Jaza. Remember the jaza? Jazaron. Okay, jaza, double Z. Jazaron. Okay, now driver. Babae, lalaki to lahat ha, lalaki ha. Kasi dagdagan yung tamar buta, feminine na to. Okay? Driver, singular lang. Saikun. What's policeman? Policeman, surety yun. Okay. Cooker. Yung chef. Yes. Sino yan? Yes, tabakon and the barber. Halakon yung nagtitinda, yung bakalon yung the grocer. The grocer is bakalon. Now, next page, ito yung karagdagan natin. Al-malabisu. Al-malabisu. What's the meaning al-malabisu? What is the, yes, we say plural Kasuotan, attire. Clothing, clothes, meaning wearing, pwede rin. Garments, pwede rin Okay. Kasuotan, sinusuot, like that. Damit, like that. Okay? Number 1, medyas. Sak. Ano yung sak? Jawrabun. Jawrab. Medyas. Iba yung leather sack na bota. Yun ang sinusot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa hadith, ito rin yun. Pinawipe din nila ito. But ang tawag dito ay kuf. Yes, kuf. Yun ang sa hadith, kuf. Hindi yung jawrabun. Okay, kufun. That is a leather sack. Okay, kuf. And sapatos, hidaun. Shoe lang to, shoe, hidaun. They call this also na'lun.
Naalun ba o naalun? Nakalimutan ko, no? Naalun or naalun? Nandyan yan. Pakitingin nyo nilang sa dictionary. Nakalimutan ko yung hidaon kasi madalas magamit dito eh. I think this is a naalun or naalun. Ha? Shoe. Okay, kilala natin to. Turban. Imama. Ay, imama. Okay, imama to. Imama. Turban. Okay, izar. O yun, sa adit din ito. Ha? Izar yung pambaba. Ano sa English yun? Wrap is nakabalot. Underwear. Yes, izar. Nakarapang na izar. Underwear, yes, underwear. Underwear, ha? Nakarap yan, pero pambaba. Di ba, pag naliligo tayo, nakatuwalya lang tayo. Gaganon natin, nirarap natin. That is a underwear, isar. Pero hindi yun ang isar. Yung isar ginagamit nating malung, yung nag-ahadj ka, meron kang pambaba, that is a isar. Okay? Hindi naman yung tuwalya na naligo ka, lalagay mo isar ng tawag mo. Hindi. Okay? Alhamdulillah. O, ito, ridaun. Pag nag-ahadj, nakikita nyo ito, nakaganyan, no? Upper garment. So, ito yung gamit sa Hajj, underwear and upper garment. Ridaun ang tawag doon. Yung pambaba, ang tawag sa kanya ay izar. Ba't hindi lang sa Hajj kinagamit to? Yung kantit, nakita nyo naman eh. Ang sino man magsuot ng izar na lampas ng bukong-bukong ay sasa impyerno, di ba? So, meaning, hindi naman sa Hajj lang yun. Okay? Ginagamit talaga itong kasuotan ng mga Arabo noon. Pambaba at pantaas. Okay? Now, jilbab. Ito, meron tayo dito sa Pilipinas, yung mga mayayamang ginagamit ang jilbab. What's jilbab? Yung robe. Robe, yung mahabang pantulog. Robe ang tawag doon. Okay? Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ganito ng pula. Sinuot niya. Dati binabawal niya pagsuot ng pula. Ba't sabi nila may design yung kahit pula? Allowed ang pula kung may design. But sabi nila kung pulang-pula, hindi nila dahil binawal yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero siya nagsuot siya ng pula, pero sabi nila may design. Kaya hindi siya pure pula. Okay? Robe. Jilbab is robe. O ito, aba. O, yung mga iba, narinig ko, abaya eh. Aba. Alam mo yung mga babaeng madalas nilang isuot ito, ginaganyan lang nila eh. Bibili ng mantika, ilalagay niya. Anong tawag doon? Ha? Balabal. Yes, binabalabal nila. Clock. Ha? Clock, balabal. Di ba? Ganun na ngayon eh. Di ba? Ginagawa na lamang paglalabas para takpan lang ang buhok. Babalabal lang. Pagdating sa bahay, babato na. Okay? Ginawa na lang ganun yung mga balabal ngayon. O, clock. That is a abaa. Abaa. Okay? Oh, hijab. Ang hijab actually is screen. Screen. Black. Ha? Black. Pwede rin, but this is actually in Quran, hijab means screen. Meaning, wala kang makikita talaga. Lahat nakatakip siya. Kaya kausapin mo ng pamilya, asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nag-autos sa likod ng hijab. Meaning, screen. Kaya makita yung asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang nakalitaw na mata. Sa kanila, lahat sila, maging sa mga anak niya, suot na sila ng mga gamit ng mga pababaeng Muslim, tapos may takip yung kanilang mga mata. Naka-black pa yung kanilang mga mata. Kaya wala kang makikita sa kanila. Totally screen. That is a hijab. Screen. But alam natin, popular hijab is yung nasa takip ng ulo. Screen sa takip ng ulo ng babae. But actually, hijab, screen. So, of course, this hijab is yung lalagay sa ulo, naka-screen yung mukha ng babae. And haram na ipakita ang mukha. Kung, nakaka-attract. Pero kung hindi naman, hindi naman. Kung nakaka-attract, bawal ipakita mukha dahil lalong nakaka-attract, mata lang. Pero bawal pa rin kung nakaka-attract din ang mata, isang mata na lang. Yan lang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala para makita mo lang ang daan. Ma-attract ka pa, isang mata na lang. Kung nakaka-attract pa rin, takpan na parang malinaw na konti na. Alagay ko dyan, wala na makikita yung mga tao. Ganyan ang mga Arabyana eh. Kaya makikita niyo yung mga Arabyana, wala kang makita pati matay. Bakit? Magaganda yung mata ng mga yan eh. Para mga Pakistan eh. Magaganda rin yung mga mata ng mga Pakistan. Mga babae, makita nyo, magaganda rin mga mata nila. Kaya nakaka-attract din kahit mata na lamang, tinatakpan pa yung mga mata nila dahil ang purpose ng hijab is to screen para hindi magnasa ang lalaki. Di ba? Okay, that is a hijab. What's the meaning of hijab? Barrier or screen. Barrier or screen. Meaning barrier, takip sa
mukha ng babae, like that. Okay? Okay, now, guantes, glove. Ito, madali lang to. Luma, kupas. Sa parang Tagalog lang to, ha? Kupas. Kupasud. Kupas. Kupas sa Tagalog, yung luma rin. Tagalog, kupas, luma. Kupas na yan. Bakit sa kanta, kupas na yan, luma na yan. Ha? Also in Arabic, kaya lang ibang spelling nito. Kufazun. Okay? Kufazun. Kufazun meaning globe. Okay? Globe. But sa atin yung kupas, luma. Sa Tagalog, luma. Okay? Sa madaling tandaan Kapag sa Arabic, kupas, globe. Sa Tagalog, luma. Okay, kupas kupas na yan. Tanda na yan, lipas na yan. Okay? Alhamdulillah. Now, sinturon. Hizamun, yes. Hizamun. Hizamun. Parang pangalan lang ng lalaki to. Isham. Batzay. Hizam. Hizam. Okay? Hizamun is belt. Ito, pantulong. Sirwalun. Sometimes, sinatranslate nila ang sirwalun trus, but ginagamit din itong pantalon. Okay? Hindi lang yung pantulog. They say also trus or pantalon. Sirwalun. Okay? So, yan ang mga extra natin, ha. Sa susunod to, aljawu naman. Kung kailan natin. Dalhin yung ano nyo. Nasusurprise ako dito pag bitin ako sa oras. Okay? I repeat. Medyas, jawrabun. Jawrabun. Okay? Jawrabun. Leather sack, kufun. Okay? Shoe, hidaun or naalun. And turban, imama. That's say turban. Pag sinabing imama, that's say turban. Okay? Izar, underwear. Upper garment, ridaun. The robe is jilbab. And kluk o balabal, abaa. Barrier screen, hijab. And guantes, kufaz. Sinturon, hizam. And pantalon, sirwal or sirwalon. Okay? Okay, we will continue this inshallah next day. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.